Ay dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusama mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliigat, sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusuma mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliigat, sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. To God be all the glory. And give reverence to our Lord as we're going to partake the food for our soul this morning, no? Mga una punta sa espirituhanong pagkaon karon sa itong kalag. Father God in heaven, through your Son Jesus Christ and a wonderful fellowship of your Holy Spirit this wonderful morning, Sunday, Ginoo. Lord, we give you praise, we give you honor. Sa tanan nimong pagabuhaton karon pinagisi mong pulong, Father God. Ako magpaubos sa akong kagalingon, Ginoo. Wala ko'y mahimo kung walay bihog gikan kanimo. I speak your double portion of your anointing, Father God. And Lord, and even sa mga maminaw, Ginoong Diyos, ikapa ilang kasing-kasing gunahuna, Ginoo. It is our lavish desire, Lord, na mainlove po sila diha kanimo para mabati po nila ang tinuod nga kalinaw o kalipay na aragyod kanimo makaplagan, O God. We just would like to extend, Ginoong Diyos, ang kalipay o kalinaw nga nakuha namo diha kanila, Father God. Sa mga naminaw, Lord, i-bless sila, Ginoong Diyos. Na kinipulong, Ginoo, magkahatag, Ginoo, kalinaw sa ilang paghunahuna, kadasig kaligon sa ilang pagpangalaga diha kanimo. We give you honor, we give you praise. Holy Spirit of the living God, welcome ka ika, Lord, mugamit sa akong pagka-bright, Ginoo. Pasapaparaita ko karong adlaw, Lord. Paghimo ako, Ginoong eloquent, Ginoo, speaker nimo sa pulong karon. I give you the highest honor. In Jesus' name. Amen. Ato ta, manglingkod ta. This morning, I was able to hover at my clips sa akong mga preachings, and I believe seems like wala pa kayo na ako ni na wali diri anapita. So our topic this morning is just a question para mo live mark sa imuhang hunahuna. Are you a devoted Christian? Sige, adto asa lingi asa si pastor, lingay mong katapad. Are you a devoted Christian? So we will be learning this morning regarding devoted. Okay? So now, are you really a devoted Catholic? Are you a devoted Christian? No? So when we say devoted, this is something na very loving or loyal. Just like the statement, he was a devoted what? The sentence. He was a devoted Christian. So are you a devoted Christian? Now, if I'm going to ask you, how many percentage can you tell me
ikaw na lang magtubag sa iyong mind. If how many percentage you can tell to yourself, Kristohanan, devoted ba gid ko kay Lord Jesus? Am I really devoted? How about the way I talk? How about the way I obtain my lifestyle? In a daily basis, devoted ba gid ta sa Ginoo? How about your cell phones? Is it devoted to the Lord? Now, we will be learning this morning. When we say Christian, a noun, it is a person who has received Christian baptism or is a believer in Christianity, a born-again Christian. So, are you a devoted Christian? Please take a look at your Bible. In Matthew 6:24 states there, "No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other." Matthew 6:24. You cannot serve both God and money or mammon. Mammon refers to money. Now, let me just divide this verse. This is in line with our title. Are you a devoted Christian? Now, divided loyalty is impossible. No, na I do adiri, you cannot serve two masters. Kay pwede nimo higugmaon ang isa ug kalabanon ang isa. So isa lang yun ang pilion. Pero kung sa ato ang Christian life, kung isa ang atong pilion, musunod na ng money. Ato, mga ikutubig. That is why the value of the title ato ni siyang i-dig up this morning. Because even though giingon sa Bible na you cannot serve two masters at the same time, but once you love the one nga mapili nimo ang isa, and everything will follow. Musunod lang yun tanan. Kaya nga naman, ingon ang pulong klaro kay sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Idungag niya. Amen? Less effort pag si Lord ang muhatag. Smooth and swak na swak. No? Like swak pack. Now, God versus mammon. Mammon refers to wealth, money, or possessions that are valued more than God. The passage challenges whether a person trusts in God or to their material security. So dagan kaayo karon nga mas palabihon ang mangwarta kaysa musimba. No? Nakalimot sila nga ang tag-iya sa ilang pagpangwarta ang Ginoo. Amen? So that's why mailan nimo kung devoted ka nga Christian sa panahon sa tingsimba kung asa ka niadto. Amen. So, praise the Lord because we are one. We have achieved one of the characteristic of a devoted Christian. Gamay o dagan, magdayeg ta mo simba sa Ginoo. Palakpakan sa nato si Lord. Hallelujah. Context of the verse is part of Jesus' teaching on priorities. Kinsa ba si Lord sa imong kinabuhi? If you are a devoted Christian, you should know that your first priority is the Lord. Amen. Kailangan si Lord ang una natong priority. Kaya nga naman, siya lagi ang tag-iya, siya ang blesser, siya ang muhatag, siya ang tag-iya sa tanan. Iplantada lang na niyang imo mga panginanglan, musutoy, musunod ra na, kay kung malipay siya. Ingon sa Psalms 34, I know you are familiar with that, and that's one of my favorite verses. Delight yourself in the Lord, and He will grant you the desires of your heart. Tanawa, nagsikog delight sa Ginoo. Nya last week nagampo lang ko, Lord, gimingaw kong ace, Lord, ba gusto na ko siya makauban. Tawon sa gibuhat ni Lord, nag-away dito sa pikas niyang side. Di, dali ra kay nakuha.
Wala ko nang gig-away, wala pa ko nang sige pagwan, nanghayo lang ko sa Ginoo. It's all because pag mahimuot dai si Lord sa imong pagkinabuhi nga maayo, pati ang imong kahaaway himuon niyang imong gigala. Amen. So that is why this morning we need to understand if our life is really a devoted to the Lord. Now, Matthew 16:19-34, you can open your Bible. Treasures in heaven. Unsa man di ay ang gitudlo sa tua, nganong unsa klase nga lifestyle nga dapat nato mas i-priority diri sa kalibutan while gahulat ka sa pagbalik ni Jesus. Unsang kinahanglan nato nga lifestyle i-obtain. Kay kung dili ka mga matay, maglumba tag kadato, magpinatyan ay pudta, tama? Pero kay mga matay manggid kang tanan, naapatay second life ato bangon, and this is very important. Treasures in heaven, mga bahandi sa langit. Matthew 16:19-34, verse 19, do not store up for yourselves. Palihog kog hawid og mic, basaha sa Binisaya para madunggan usab sa uban. Kay naka-prepare kog English na preaching. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. 25. Tingnan ta diri. In order for us to be consistent and being devoted to the Lord, there is a phrase for us to focus. Kingon diri sa Ginoo, do not worry. Okay? Nganong giingon man ni para makahatag tag devotion sa Ginoo because God is the owner and sovereign. Siya ang tag-iya ug kaya niya buhaton ang tanan. 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? No? So gingon diri sa pulong sa Ginoo nga dili ta mabalaka kay miski pag wala nato giistorya sa Ginoo kabalo siya sa atong mga pagkinahanglan. And bantayan nato as a devoted Christian nga ang yawa mangita gyud paraan para mawala ang atong pagsalig sa Ginoo. Ang trabaho sa yawa, the thief came to kill, steal, and destroy. Tulo. Iyak ang patyon sa problema, patyon nga maglabad imong ulo, ma-stress ka, hangtod, mamatay ka. Kaya maunay trabaho sa yawa, gubo niya ang family. Muna dili na ta matingala, papa nato, ugangan nato, igsuon nato, usahay magkabingkil-bingkil, dili magkasinabot, kay gitrabaho ni ay ta sa yawa niya na. Kay ang yawa gusto niya mag-appeal ta niya dito sa impyerno. Kung anong gusto niya, magsamok-samok ta, magbingkil-bingkil ta, magdinumtanay ta, maunang kung devoted ta na Kristohanon, ato ng paningkamutan nga mamaayo ang mga dili maayo nga nahitabo sa tong pamilya. Amen? Kitag yun ang magpaubos. Kitag yun ang mag-effort na mahiusa, mabalik. Kaya nga naman,
maunay tatak nga Kristohanon. Na? Dili ta pwede makristohanon nga hayay lang ta. Dili ta pwede ang Kristohanon nga lunok ko nato atong garbo ato ang kaunon ato dili na nato i-exercise ang atong pagkamapaubsanon. Dapat buang ko nato ang atong garbo. Amen. Manang ug dili maglisod ta mangayo lang tagtabang sa Ginoo kay ang Ginoo na ay paraan ug dili siya mahutdan og paraan. Amen. So if we are the devoted Christian, we are instructed by the Lord not to worry. Sa future sa atong mga anak, dili na ta dapat mag-worry. Kay ngano? Wala pa ta nakaplano ang Ginoo na nagiplano anak nila. O kani si Ace, mo pastor ni. O, di ba Ace? Sabi mo ba ya last time? Nung nag-Bible sharing kay ni Pastor Nelson, na gusto mo pastor. Na, patay kang papa ni mo ron. Let's proceed to 26. And why do you worry about clothes? See? Oh, last week nang problema screen eh, kaya wala na yung salina dala. Lala na. Why are you worried about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father, tanaw pa minawang ha? Sweet kayang Ginoo, and your heavenly Father knows that you need them. So nakabalo si Lord di ay sa tanan natong pagkinahanglan. Amen. But, tanaw ha? Kay nakabalo man si Lord sa tanan natong panginahanglan, if we are really devoted to the Lord, ihatag yun niya, kinaiging but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Nang giingnan ta sa Ginoo nga ang atong kabalakan karon lang ayaw sa ang ugma. Ngano nakabalo di ka makamata patatanan ugma. Unya na stress na ka. Ikaw rin nagdala sa imong kamatayon noon. No. So karon ang agingon sa pulong sa Ginoo, once we are a devoted Christian, dili ta ulipon sa pagkabalaka. Wala na na ha. Kanang wala namang may kwarta. Instead may nga naon mo ma-stress ka, Lord, wala na may kwarta, Lord. Gamay na lang, ingani na lang. So, dili na nato higupon ang kabalaka ba? Kaya maski pag mabalaka ka, wa kay buhato, wa magyapon itabo, ma-stress na ka. Ay, i-enjoy pa na nimo, idayig pa na nimo, ibasa pa na Biblia, food trip nimo na. Di ba? Kaya naman, ingan ta sa pulong ayaw na problemaha ang ugma kay aduna kini sariling suliran. Now, parihab ito alang bata. Siya pa, nag-drawing lang ang papa o balay. Karon nag-drawing og hagdan. Ang bata ningon pa, muskat-kat ko anang hagdan pa. Wala pa na humanhawa pa, gidrawing pa lang ang balay. Niya ang papa ayaw lagi. Ang bata ningon, kat-kat lagi ko pa. Yan ingon na ayaw lang, kiki mahulog ka ini. Wala pa na himo ang balay. Gibunala ng bata. May nga na ba nga nagtag problema ba? No? Gibunala na ng bata o pag-himo ang isang kabo kaliki. So ingana ang Ginoo, giingnan ta niya kay nganuan palangga ta sa Ginoo. Amen. Dili ta magsigig kabalaka kay nganuman ma-stress ta, maubanon na ta, mga matay tag sayo. Kailangan wise ta. Since we are a devoted Christian, idedicate na nato tanan nato problema sa Ginoo. Isulti nato sa Ginoo nga Lord, ikaw na ibahala ani. Kay nganuman pangit kayo ba tawgon tang Kristohanon ni problematic kay tagnawong kada adlaw. Kamurag nagpasaan ganig kuan, murag gikumot og pito kayaw. So, we need to embrace nga dili ta warrior spirit. Amen? Hallelujah. Ginoo itugyan na sa Ginoo tanan.
Because ang tao walay solusyon, pero ang Diyos adunay milagro. Amen? Now, the verse is a call to examine priorities and choose to serve God, trusting Him to meet our needs rather than being consumed by material gain. No? Kanang mga material gain nato dapat dili apektado si Lord ni ana. Amen? Dapat siya ang una nimong gidesire, gidevote kay kanang tanan mo sunod ra gyud na. Bitaw kami ni pastor. Wala mi sakyanan last year. January nag-prayer and fasting nang gid mi nagsugat sa tuig. Testimony na may kadungog screen. After anong testimony, after 3 months, nagpadala akong daughter 200,000. Nakapalit mig sakyanan. Nya gamit baya kay sa ministry o sa business. Kaya wala pa man naayo ang pajero. So, testament na siya nga pag unahon nimo ang Ginoo, siya po'y una muhan ay sa imuhang sitwasyon. Amen? Munang, ang uban namang good, na anay problema, magpalayo na noon sa Ginoo. Kaya ang simbahan, para mura ni siya hospital sa mga kalag na nasalaang nagka-problema. Dili ni siya simbahan sa mga balaang tao. Kaya kung balaan na mo, aw paguna na muglangit. Amen. So ang simbahan, hospital ni sa mga kalag nga nagginahanglan og kaayuhan og si Kristo ra gyud ang makatambal og ang iyang pulong. Amen. Let's proceed. Hallelujah. Romans 12, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon, ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan, ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw ka mo pagpahiyuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinon sa Dios inyong kaugalingon, pinaanggi sa pagbago sa inyong paghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo o hingpit o makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanato, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinoon ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon. Instead maghukom ta sa uban, imong sarili ang imong hukman. Sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usa bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug naglambigit kita sa usag-usa ingon nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglang mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayon. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Pag matinudahanan kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan ug hupti ang maayo. Paghigugma ay kamo, pag-ayo, ingon nga mga igsuon, diha kang Kristo ug pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol hinuon, pag madasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Klaro kayong pulong sa Ginoo, no? Mabuhat nato ni kung devoted ta nga Kristohanon sa Ginoo. Mahigugmaon ta nga tawo. Amen? Kanaganing, di ba? Kanang usahay, gusto ta mo tabang pero wala na tay kwarta, di ta katabang, di ba? Di ta malipay, tama ba? Nakabati mo anak? Kanang your heart wants to give, pero sa finances nimo dili na kaya kay lisod pud mahutdan ka, mahubsan ka, usaw pa yung pagtabang inig sunod mga panahon. No? That is the conviction of the Holy Spirit. Kay maayo kang tao. Kay kung di ka maayong tao, di man mo na mabati. Amen? Hallelujah! So,
Gitudluan ta diri as a devoted Christian dapat mahigugmaon ta pag-ayo. Ingon nga maigsuon and whatever skills gihatag nimo, gihatag sa Ginoo sa imuha, ipagamit gid na nimo sa Ginoo as a devoted Christian. So, kita diri isa ta kalawas, nay kabalo magitar, mag-awit, nay magwali, and we are now a complete body of Christ. Amen. Hallelujah. Pagmaya ka mo tungod sa inyong paglaong, pagpailog ka mo diha sa inyong mga kalisdanan. Tanawa, cute kayo. Pagpailog daw ka mo diha sa inyong mga kalisdanan ug pagampo kanunay. Na? So dili na ta magbuyaw-yaw ngano man ako kinabuhi na unsa man ni. Some of our life struggle is all because of our decisions, and if we made a wrong decision, dili ni mo na i-condemn imong sarili nga diha na lang jud ka nya imo nang daw-daw imong sarili. But then again, mga tabang sa Ginoo. Si David bitaw, di ba? Unsay nabuhat ni David, hari gani siya no. So gipa frontline niya si Bathsheba, si Uriah sa gera para lang mailog niya si Bathsheba. But wala ba yan nag-stop